Kamusta kaibigan, ako nga pala si Ninyo Noy. Sana nakakuha kayo ng kaalaman tungkol sa pinag-usapan natin tungkol sa pilot whale. Meron ulit tayong pag-uusapan na nakaka-interesting na topic tungkol sa mga nilalang dito sa ating mundo. Tungkol sa parte ng ating katawan. Ang nakakapukaw ng pansin dito ay ang ating mga mata. Kaya kung curious kayo, mga kaibigan, kung bakit o paano naidisenyo ang ating mga mata, tara pag-usapan natin. Ang pag-uusapan natin na topic dito ay isang partikular na bagay sa ating mga mata. Iyon ay ang retina. Paano kaya naproproseso nito ang ating paningin? Ang nakabaliktad na retina. Ang mata ng tao ay may retina. Isang lamad na may halos 120 milyong selula tinatawag na mga photoreceptor. Nasa sagap nito ang sinag ng liwanag at ginagawang electric signal. May nabubuong mga larawan. Pagdating ng mga signal na ito sa utak, sinasabi ng mga ebolusyonista na ang pwesto ng retina sa mata ng mga vertebrate o nilalang na may gulugod ay patunay na walang nagdisenyo sa mga mata. Pag-isipan, ang retina ng mga vertebrate ay nakabaligtad kaya nasa likod nito ang mga photoreceptor. Para makarating dito, kailangang dumaan ng liwanag sa ilang suson ng selula. Ayon sa ebolusyonista at biologong si Kenneth Miller, dahil sa ganitong ayos, kumakalat ang liwanag anupat mas kaunting detalye ang nakikita natin kaysa sa maaari nating makita. Ang sabi niya. Kaya, sinasabi ng mga ebolusyonista na ang pabaligtad na retina ay katibayan ng pangit na disenyo o talagang hindi dinisenyo. Sinabi pa nga ng isang siyentipiko na walang kwenta ang pagkakaayos ng nakabaligtad na retina. Pero ipinapakita ng higit pang pagsasaliksik na tamang-tama ang pwesto ng retina sa tabi ng pigment. Epithelium, ang susunang selula na nagbibigay ng oksiheno at nutrisyon na mahalaga sa matalas na paningin. Sa katunayan, sinasabi ng ilang eksperto na kung ang susun ng mga selulang ito ay nasa harap ng retina, magiging malabo ang paningin. Ang nakabaligtad na retina ay tamang-tama sa mga vertebrate na maliliit ang mata. Sinabi ng propesor na si Ronald Kroger ng University of Lund sa Sweden. Dapat na may tamang distansya sa pagitan ng lente ng mata at ng mga photoreceptor para maging malinaw ang paningin. Dahil puno ng nerve cell ang distansyang ito, ang retina, nakatipid sa mahalagang espasyo ang mga vertebrate. Ang sabi ng professor. Bukod dyan, dahil dikit-dikit ang mga nerve cell sa retina at malapit sa mga photoreceptor, mabilis at tumpak nitong nasusuri ang mga nakikita ng mata. Ano sa palagay mo? Ang pagkakaayos ba ng nakabaligtad na retina ay mali at nagkataon lang ba? O may nagdisenyo nito? Yun, ang buong impormasyon tungkol sa ating mata. Kaya, kung may katanungan lang, mag-comment lang po.